Nag-farewell party kami dito sa apartment, pati na yung ibang kaklose ko sa work in-invite ko din. I'm really going to miss them all. Masaya at maingay ang lahat. Kahit nakakalungkot na lisanin ng bansang ito, kakayanin ko para lang maging maayos ang lahat. Madami silang binigay sa akin ng mga pasalubong at kung ano-ano pa. Kaya ipapabox ko na lang din dahil overloaded ng luggage ko. Nauna na yung 3 box, yung isa pinadala sa bahay at yung dalawa ay sa Cebu sa lugar ng kaibigan kong si Sahela. Doon ko naisipan na mamalagi sa malapit sa dagat. Mabuti na lang din at may pinapaupahan na isang simpleng bahay lang doon na may isang kwarto, katamtaman na sala at kusina. May banyo na din sa loob. Yun nga lang sa labas ang igiban ng tubig. Ayos na din yun. Importante nasa loob ang banyo. Nang inanunsyo ng isa kong kaibigan na sa susunod na araw na ang flight niya, pauwing Pilipinas for good. Nagulat ang mga katrabaho ko, lalo ng 2 kong kaibigan na Malaysian. Sobra silang nalungkot sa kaalamang hindi na sila magkikitang muli. There's internet now, you guys can call me anytime you want. Sabi ko para mapagaan ang atmosphere sa loob ng apartment namin. Napagod na akong kakaiyak ng ilang araw at kawawa naman ang baby ko. Napapabayaan ko na sa loob ng tiyan ko. Hindi ko na sinabing buntis ako. Tama ng mga ka-roommate ko lang at ang 3 kong kaibigan na nakakaalam nito. We gonna miss you so much, Bella. Malungkot na sabi ni Jonah. I hope someday we'll still see each other again. Please take care of yourself in the Philippines, okay? Just keep in touch. Madamdami na sabi ng isa pa. Niyakap ko ang mga ito, ganun din ang ibang kawork ko. Kahit napakalungkot ng pakiramdam ko, pinilit ko pa rin na maging masaya at makipaghalubilo sa mga taong naging bahagi na ng buhay ko dito sa Singapore. Araw na ng flight ko pa Pinas, hindi ko mapigilan na hindi umiyak. Dahil iiwanan ko ng bansang sobrang dami kong mga masasayang alaala. Mga masasayang araw na kasama ko si Rafael at mga kaibigan ko. Lahat-lahat na. Napakabigat sa dibdib knowing that I leave the person I love. Dahil lang sa pambablockmail ng ina nito sa akin. Sobrang sakit at ang hirap-hirap na lisanin ng bansang ito. Ang sakit sa pakiramdam na isipin na wala na siyang babalikan pa dito. Sobrang sakit. Ini-imagine ko pa lang ang magiging reaksyon ni Rafael kapag nalaman niyang iniwanan ko na siya. Nasasaktan na ako ngayon pa lang. Pero buo na ang desisyon ko. Masaya ako kapag pupuntahan o hahanapin niya ako sa Pilipinas. Umaasa pa rin ako na hindi ito magagalit sa naging desisyon ko at sa pangiiwan ko sa kanya. May 2 box pa akong naiwan at sila nang bahalang magpadala. Nagbigay ako ng pera pero hindi nila tinanggap. Gagamitin ko na lang daw yan sa panganganak ko. Sila na din ang lahat ng bumili ng mga gamit ng magiging baby ko. Unisex ang binili nila dahil hindi pa makikita ang gender ng bata sa sinapupunan ko. Mag-iingat ka dun, Bella, ha? Tawagan mo kami kapag nakarating ka na, sabi ni Bridgetta. Mga kaibigan ko lang ang naghatid sa akin dahil may mga trabaho pang mga ka-roommate ko. Pero maaga pa lang gising na silang lahat para makapagpaalam sila sa akin at paalalahanan. Sinabi ko sa kanila na sila nang bahalang magpaliwanag kay Rafael kung sakaling pupunta ito sa apartment namin. Ramdam kong nalungkot din sila para sa akin. Ganun naman talaga ang buhay. Kailangan na lang natanggapin at pagpatuloy ang buhay. This is the new chapter of my life. Kakayanin ko to. Tama nang kakaiyak, okay? Nakakasama yan sa magiging baby mo. Magpakatatag ka ha. Alagaan mong mabuti ang sarili mo doon at ang bata sa tiyan mo. Sabay yakap ni Leila sa akin. Huwag kang mahiyang magsabi sa amin. Kapag nakapagbakasyon ako sa Pinas, bibisitahin kita doon. Kaya mo yan. Dapat maging strong ka para kay baby. Huwag magpapalipas ng gutom. Huwag papabayaan ang sarili. Huwag na palagi umiyak dahil nalulungkot din ang baby sa tiyan mo. Mga payo naman ng kaibigan kong bakla. Niyakap din ako nito ng mahigpit. Do, huwag mong iwawala ang communication natin sa Pinas ha. Sure akong hindi ka pababayaan ng kaibigan mo doon. Basta laban lang. Magpakatatag ka. Mahirap ang isang single mother kaya dapat maging matatag ka. Maging malakas at laging manalangin sa Panginoon. Makakaya mo din ang lahat ng pagsubok na to. Tumulo ang luhang sabi ni Bridgetta. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag wala kayo sa tabi ko. I appreciate it so much. Sobrang mamimiss ko kayo. Mag-iingat din kayo dito. Niyakap ko ulit ang mga kaibigan ko bago pumasok sa loob. Dahil baka maiwan pa ako ng airplane. Kumaway muna ako bago tuluyan ang pumasok. Hindi ko mapigilan na umiyak. Wala akong paki sa mga nakatingin sa akin na mga Pilipina din. Normal lang naman yon. 4 months later. Agad lumipad ng Singapore ang binata dahil maayos na ang lahat sa hasyenda nila.
Nahuli na ang mga sumunog sa bahay ng mga baka. Madaming namatay at nawala. Kaya masusing pag-iimbestiga ang ginawa nila para madakip ang mga salarin. Sobrang frustrated siya dahil sa nangyari at mas naging masungit at magagalitin sa mga trabahador doon dahil kay Bella. Anong nangyayari? Bakit hindi na ito matawagan? Ang mali lang niya, hindi niya nahingi ang isa sa mga number ng kaibigan nito or ka-roommate nito. Nagtataka din siya dahil bihira na lang nitong sagutin ang tawag niya. Ayaw din ito ng video call na ipinagtaka niya. Lagi nitong sinasabi na mahal siya nito kahit anong mangyari. She always saying he miss him so much, that she needs him. Pero hindi siya basta-basta makakaalis dito. Wala siyang magawa para puntahan ito agad sa Singapore. I really miss her so much. Nakakabaliw yung mga araw na hindi ko siya makausap at makita. Lalo na ngayon na wala na akong natatanggap ng mga message niya. 4 na buwan nang hindi nakakausap ang dalaga at nagsisimula na siyang mag-overthink. Napaparanoid na siya na baka iniwan na siya nito. Kaya nang medyo naging maayos ng lahat, agad na siyang nagpaalam sa kuya at daddy niya. Kinantsawan lang siya ng mga ito pero hindi niya na yung pinansin pa. Natawa na lang din siya sa mga ito. Sobrang haba ng biyahe. Almost 1 araw ang biyahe. Nakakapagod pero baliwala lang yun sa kanya. Ang importante makarating siya agad ng Singapore at makita na muli ang pinakamamahal niyang kasintahan. Excited siya na kinakabahan. Hindi niya alam kung para saan yung kaba na yun. Kaya binaliwala na lang niya. Sobrang gabi na nang makarating siya ng Singapore. Sinubukan niyang tawagan ang number ng dalaga pero hindi na ito makontak. Kaya nagpasya na lang siyang bukas na bukas din pupuntahan niya ito sa apartment nito. Marami siyang pasalubong sa dalaga at excited siyang ipakita sa dalagang sorpresa niya kapag nakauwi na silang dalawa sa Pilipinas. But now, kailangan muna niya magpahinga at matulog. Kinaumagahan naligo lang at agad na umalis papuntang apartment ng dalaga. Hindi niya muna kinuha ang mga pasalubong para sa dalaga. Ang importante lang muna sa kanya ngayon ay ang makitang kasintahan. Sobrang miss na niya kasi ito. 7:00 pa lang yata yun ng umaga. Parang masyadong maaga pa para kumatok sa pintuan ng mga ito sa loob-loob niya. Pero mas nanaig pa rin yung kagustuhan niyang makita ang dalaga. Kaya nag-doorbell siya pagkatapat niya sa pintuan. Mukhang nagulat pa ang ka-roommate ng dalaga pagkakita sa kanya. "You're Rafael, right?" Paniniguro ng babae. Nakalimutan na niya ang pangalan nito. Na-meet niya na ito one time. Pinakilala siya ni Bella noon. "Yes, good morning." Ngiti niya dito. "Pasensya na sa istorbo. Gusto ko lang sanang bisitahin si Bella. Kakauwi ko lang kagabi dito. Nandyan ba siya?" Mahaba niyang sabi. Nakita niya itong parang namutla. Is there something happen? Nakakunot noon na siya nang makitang parang balisa ito. Teka lang, tawagin ko lang si Kat. Sabi nitong nagmamadaling pumasok ulit sa loob. Maya-maya ay bumalik ulit ito. "Pasok ka, mas mabuting sa loob tayo mag-usap." Sabi nito pero umiiwas ito ng tingin sa kanya. Nalilito siya kaya wala din sa sariling pumasok siya sa loob. Naabutan niya ang 2 babae na nakaupo sa sala. Halatang kakagising lang ng mga ito. "Good morning," bati niya sa mga ito. "Morning," sabay pa nilang sabi sa kanila. "Wala ba si Bella dito? Nakitulog ba siya sa apartment ng kaibigan niya?" Tanong niya sa mga ito. Nagtaka siya nang umiling ang mga ito. "I'm sorry, Rafael. Ayaw naming magsumbong sa'yo dahil yun ang bili ni Bella sa amin." Malungkot na sabi ni Amy. "What do you mean?" Kinakabahan na siya. Umuwi ng Pilipinas si Bella. Matagal na, parang 3 linggong nakalipas simula nung umalis ka patungong Amerika. Sabi naman ni Kat. "Ano? Napalakas yata ang boses niya dahil nagulat ang mga ito. Kaya ba wala na itong tawag at message sa kanya? Dahil iniwan na siya nito. Pero bakit? Anong dahilan nito?" Naguguluhan siya, kaya nagtanong siya ulit. "Bakit? Ano nangyari at umalis siya dito nang walang pasabi sa akin?" "Natatakot kami magsumbong sa'yo dahil baka mawalan kami ng trabaho dito. Nakukonsensya din kami dahil si Bella ang nagsacrifice ng lahat." Sabi naman ni Tim. "Ayaw niyang pati kami madamay. Sana wag kang magalit kay Bella. She don't deserve this." Malungkot din na sabi pa ni Amy. "Please, enlighten me." Naguguluhan at kinakabahan na sabi niya. "Ano nangyayari? Nawala lang ako saglit, may ganito ng issue. Sana wag kami mawalan ng trabaho dahil dito, pero deserve mo din malaman ito para malaman namin kung kakonsyaba ka ba o hindi." "Kakonsyaba, Nino?" Inis niyang sabi dahil ang dami pa nilang paligoy-ligoy. "Nang mama mo." Napasinghap siya. Ano na naman ang ginawa ng magaling niyang ina kay Bella?
Anong ginawa ng mami ko? Agad niyang tanong. Blinakmail ng nanay mo si Bella para layuan ka. Nag-effort pa ang nanay mo na paimbestigahan lahat ng kaibigan at ka-roommate ni Bella para ipam-blackmail sa kanya. At para tanggalan kami lahat ng trabaho kasama na doon ang kuya niyang nasa Canada. Alam kong labag sa kalooban niya na iwan ka, pero yun na lang daw ang mas mabuting paraan para maging okay ang lahat, kahit ang kapalit nun na yung iwan ka. Kwento ni Kat. Ayaw niyang sabihin namin ito sa'yo, pero karapatan mo din malaman para hindi ka magalit kay Bella. Umiling-iling siya. Hindi siya makapaniwala na iniwan na siya ni Bella dahil sa pambablackmail ng mami niya. Galit at panibughong nararamdaman niya ngayon sa kanyang ina. Sana huwag mo mabanggit sa nanay mo na kami ang nagsabi kung bakit umalis si Bella dito sa Singapore. Pakiusap ni Timmy. Nasasaktan siya ng sobra sa naging desisyon niya. May bilin siya sa amin na yung surpresa sana niya sa'yo noon ay hindi na niya magagawa ngayon. Nilagay daw niya sa drawer mo, sana daw makita mo. Sabi naman ni Amy. Pagkasabi nila yun ay agad na siyang nagpaalam. Nagpasalamat biglang nilisan ng lugar na yon. Sa opisina siya agad nagtungo. Sobrang sakit sa dibdib ang nalaman niya. Gusto niya magwala. Gusto niyang sumigaw at manuntok ng kahit na sinong masalubong niya. Para siyang binagsakan ng napakalaking bato. Pagkarating sa opisina, inutusan na lang niya ang guard na ipark ng maayos ang kotse niya. Nagulat pa ito sa biglaang pagsulpot niya sa opisina niya. Patakbo siyang nagtungo sa opisina niya at agad binuksan ang unang drawer niya. Kinalkal niya ang laman ng loob ng drawer niya. Mga files lang ang nandoon. Inisa-isa niya hanggang sa may nahulog sa sahig. Isang puting sobre yon. May nakasulat doon na surprise. Kinuha niya ito para tingnan kung ano yon. Ganun na lang ang pagkabog ng dibdib niya nang makitang sulat iyon na alam niyang penmanship ito ni Bella. May kasama itong isang puting parang marker. Sinuri at pinakatitigan niya ito. There is a two red line. What does it mean? Kausap niya sa sarili niya. Wala siyang idea kung ano yon. Binasa niyang sulat para malaman niyang nilalaman ng sulat. Love, gusto kitang pigilan. Gusto kitang pigilan na wag nang umalis. Pero dahil kailangan ka dun ng kuya mo, ayos lang sa akin. Hihintayin na lang kita na makabalik dito. Excited na akong ibalita sa'yo na buntis ako. Yes, magkakaanak na tayo. Sobrang saya ko, love. I know, lalo ka na. Kinikilig ako, kaya bilisan mong umuwi. Magsa-celebrate tayo, love. Mamimiss kita ng sobra. I love you, daddy-to-be. Mwah. Hindi niya namamalaya na umiiyak na pala siya. She's pregnant. Magkakaanak na kami. Oh God, I'm so happy. But at the same time, galit at sakit ang nararamdaman ko ngayon. Sabi niya sa sarili niya. Iniwan niya ako. At wala man lang akong nagawa sa pambablackmail ni Mami. Wala man lang akong kaalam-alam sa ginawa ni Mami. Galit ang nararamdaman niya sa kanyang ina. Wala siyang pagbuntungan ng galit kaya lahat ng mga gamit sa ibabaw ng lamesa niya ipinagtatapon niya lahat. Gusto niyang kumprontahin ang kanyang ina. Lagi na lang itong nakikialam sa kanilang lahat. Na gusto nito na siya lang ang masunod. Wala namang ambag sa pamilya. Puro sosyalan ang alam gawin. Hindi siya makapaniwala na basta na lang nito pinaalis dito sa Singapore ang kasintahan niya. Kaya lumabas siya ng opisina niya. Gulat ang sekretary niya pagkalabas ng office niya. Binilinan lang niya na linisan ng opisina niya at agad na umalis. Pauwi siya ng mansyon nila para kausapin ang kanyang ina. Pagdating niya sa bahay nila, nagulat ang ina nito sa pagdating niya. Nakaupo ang mga ito sa may patio sa labas. May mga bisita itong isang kasing edad din ng ina at yung isa ay dalaga, baka anak ng Gina. Sa isip-isip niya, lumapit siya sa ina at humalik siya dito. Halika't ipapakilala kita sa kanila. Siguradong magugustuhan mong anak ng amiga ko. Kinikilig na masayang inakay siya ng ina pero pinigilan niya ang ina na palingon ito sa kanya. Totoo ba? Totoo bang pinaalis mong girlfriend ko dito? Agad niyang akusa sa ina. I don't know what are you talking about, iho? Huwag mo akong ipahiya sa mga bisita ko. Inis nitong sabi sa kanya. Really? My mom's so good in acting. Masyadong sinungaling at magaling magpanggap. I know because I saw her sometimes lying to my dad. Hindi ko ito palalampasin. Mom, you're acting as if you don't know that I already have a girlfriend. And you have the audacity to introduce me to another woman? Really, Mom? Galit niyang sabi. Hinila siya ng ina niya sa loob ng sala nila. Pagdating sa sala nila, agad siya nitong sinampal na mas ikinagalit niya sa ina. Kararating mo lang dito and here you are, accusing something that I don't know. Gusto mo pa akong ipahiya sa mga bisita ko? Galit nitong sabi sa kanya.
Anong dahilan mo para i-blackmail siya at paalisin dito sa Singapore? Gusto mo ikaw lang ang masusunod. Gusto mo ikaw ang pipili sa magiging aasawahin ko. How could you do that to us, Mom? Galit na din niyang sabi sa ina. I don't like her. Mas mabuti na maghiwalay na lang kayo. Hindi siya nakakabuti sa'yo. Inis nitong sigaw sa kanya. How could you say that, Mom? Lahat ng gusto mo sinusunod namin. Lahat-lahat. Because we want to please you and because you are our mother. Don't you realize how deeply broken and hurt my brother is because of you? He chose you over his beloved girlfriend. He's really stupid. Hindi ako gagaya sa kuya ko. Hindi ako magpapamanipula sa'yo, Mom. You're too much. Sigaw niya sa galit. Sasampalin ulit sana siya ng mami niya nang sinangga niya ito. I won't let you hurt me again, Mom. You are not a good mother to us. You manipulated us. You teach Fanny for doing a bad thing and all. Anong klaseng ina ka? All you have to do is sitting here, party there, jamming with friends, shopping until you get all you want. We did not care because that is your happiness. So why don't you let us to be happy too? Bakit kailangang pakialaman mo pa kung sinong gusto namin? We're not baby anymore. Na lahat na lang pakikialaman mo. I respect you as my mother. Pero alam mo, Mom, sumusobra ka na. Galit niyang sigaw sa mami niya. Ano pa bang ikinagagalit mo dyan? Iniwan ka na ng girlfriend mo. Hindi ka niya mahal. Naiintindihan mo? She don't love you. I'm the mother. I know what the best for my son. Napailing siya sa mga lumalabas sa bunganga ng ina. She's really an evil person. Hindi niya alam kung bakit napagtsatsagaan ng daddy niya ang ugali ng mami niya. I'm the son, and I know what the best for myself. The best for me is my girlfriend. It's Bella, the one I love no matter what you despite her. I don't care if you don't like her or even hate her. I love her. I love her, Mom. Galit niyang sabi. Nakita mo yung babae sa labas? Siya ang pakakasalan mo, sa ayaw at sa gusto mo. You will marry her. Not that stupid Bella. Sigaw din ng mami niya. Sa galit niya sa ina, kinuha niyang isang mamahaling flower vase at ibinato niya sa harapan ng malaki nilang TV. Lahat ng makita niya, ibinabato niya. Wala siyang pakialam sa sigaw ng kanyang ina. Pati yung salamin ng bintana nila nabasag dahil sa mga ibinabato niyang gamit. At para hindi matamaan ng ina sa mga bubog na nagkalat. I still care for her dahil ina ko pa rin siya. Wala siyang pakialam kung mamahalin pa ang mga yon. Ang gusto lang niya ay yung ibunton lahat ng galit niya. Ang inis sa kanyang ina. Ipapakasal siya nito sa babaeng yon. Hindi ba rito alam na buntis ang girlfriend niya? And he knows she needs him. She is a selfish mother. Kaya sa inis nagbasag pa siya. May mga taong nagsidatingan. Napasigaw din sa mga ibinabato niyang gamit. Wala siyang pakialam. Pero may humawak sa kamay niya nang kukuha ulit siya ng ibabato. Yun ay ang kanyang yaya. Tama na, iho. May mga sugat ka sa kamay. Tama na yan. Hindi kita tinuruan ng ganyan. Malambing na sabi nito sa kanya na agad gumaan ang pakiramdam niya. Hinaw sa yaya niya lang siya sumusunod noon hanggang ngayon. That's why I love her. Niyakap siya nito, sabay haplos sa likod niya. At doon siya medyo nahimasmasan. Napahagulgol siya sa balikat nito. At hindi niya pinansin ang mga tao sa paligid niya. Aalis na ako, yaya. Lagi mong tatandaan na mahal kita. Aalis ako para hanapin si Bella sa Pilipinas. Mag-ingat ka dito, yaya. Sabay puna sa mga luha niya. Mag-iingat ka din, iho. Sana mahanap mo siya agad. Ipapagdasal kong kaligtasan mo. Lumuluha din na sabi ng yaya niya. Agad na siyang kumalas at walang lingon-likod na umalis sa bahay na yon. Baka masunog niya pa ang bahay kapag hindi siya umalis dun agad. Galit siya. Sobrang galit siya sa mami niya. Hindi niya na ito pinansin at alam niyang umiiyak ito dahil binasag niya mga mamahalin nitong collections.